Blessed Lord's Day, mga kapatid. Good morning. Humingi ako ng pamanhin sa lahat ng mga singles. Hindi ko muna maituloy yung dalawang series tungkol sa blessedness of singleness. Dahil nabasa ko, nakita ko na mayroon palang darating na tawag nito, pag-aaral, no? Ng single youth and singles. So ayaw kong matabunan o maunahan ko ang paring tanggaping aral ng mga singles sa darating na panahon. Nakita ko parang kailan dito gagawin? October. Okay. So sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral Sunday School, natapos po natin ang Order of Salvation. Now, ang layunin ko ngayong umaga ay patibayin pa yung ating pananampalatayang tinanggap sa Diyos ng ating katiyakan. So, ang order po, nakalipas nating pag-aaral tungkol sa Order of Salvation, tinalakay natin ito tungkol sa kanyang pagka-logical and chronological order. Pag sinabi pong logical, pagkasunod-sunod. Chronological naman, ayon sa panahon na nangyayari sa bawat gawa ng ating Panginoon. So sa logical order, kung anong sinimulan ng Diyos sa ating kaligtasan sa walang hanggan, ay mayroon tong kasunod at hindi maaring bali-baliktarin at hindi pwedeng halu-haluin, kundi ito'y logical. Kung siya'y nagsimula sa pagpili, imposible na baguhin natin yon. Ang kasunod ay ang pagtawag. At pagdating sa pagtawag, ang kasunod nito ay ang kapanganakang muli. At sa kapanganakang muli, ang sunod nito ay conversion. At sa conversion, ang kasunod nito ay justification. Hindi pwedeng mauna muna ang justification sa calling. Hindi rin pwedeng mauna ang born again o kapanganakang muli sa pagtawag. Yan ay ginawa ng Diyos logically, sunod-sunod po yan. Kaya kung ikaw ay namulat na ikaw ay naligtas, nagpapatunay lamang na ikaw ay pinili. At ika'y tinawag. At ika'y pinanganak na muli, kaya ka namulat. At sumampalataya ka. Sa chronological order naman, ang ibig sabihin, yung bawat gawa ng Diyos, calling, regeneration, conversion, justification, may kanya-kanyang itinakdang panahon. Maaring mangyari ito sa isang tao, sa isang sermon lang. Tinawag ka, na-regenerate ka. O maaring sa 2 araw, o 3 araw, o sa itinakdang panahon ng ating Panginoon. Ngunit, tulad ng isang arkitekto na nagpasimulang gumawa ng kanyang gusali, hindi niya ito titigilan sa kalagitnaan sapagkat taglay niya ang kakayanan o kapangyarihan na plano ng kayamanan at kakayanan. Yaman ay taglay niya upang matapos niya ang kanyang itinakdang gusali. Ang Diyos ay higit sa arkitekto na tao. Siya ang nagsimula ng kaligtasan, hindi niya ito titigilan. Siya din ang tiyak na magtatapos nito. Kaya, sa ating kaligtasan, ang Diyos ang nagpasimula, siya rin ang magtatapos. At yan ang basahin natin sa isang talata. Philippians chapter 1, verse 6. Philippians chapter 1, verse 6, ganito ang pagkakasabi. Ang sabi ni Pablo, sa mga taga-Kolosas na dinidisturb ng mga bulaang doktrina tungkol sa Gnosticism or Colossian heresies. Ang sabi ni Pablo sa kanila, ako'y panatag sa bagay na ito
na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. So ang ibig sabihin ni Pablo, kayong nadadaya na mga Colossians heresies, ako'y nakatitiyak sa buhay ninyo. Kung sino nagsimula, siya ring magtatapos at ito ay ang Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kayo sapagkat kayo nagplano, kayo ang nagsagawa, kayong lumikha ng lahat ng bagay, at ito po ay mananatili hanggang sa katuparan ng iyo pong dakilang layunin sa huli. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong salita ngayong umaga na magbibigay dagdag ng liwanag ng inyo pong katotohanan upang tumibay at tumatag ang pananampalataya ng iyong mga tao ngayong umaga. At ang sino mang wala pa pong kaugnayan kay Kristo o hindi niya tiyak ang kanyang kaugnayan kay Kristo ngayong umaga, ipatatag ninyo ang iyong salitang katotohanan sa kanyang puso upang kanyang isuko ang kanyang buhay sa tanging tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa katiyakan ng kaligtasan na nakabatay sa tiyak na gawa ng Diyos mula sa simula hanggang katapusan. Kung tawagin ito sa atin, sa mga Kristiyano, perseverance of the saints. Ang isang Kristiyano ay mananatili o magpapatuloy hanggang wakas dahil ang Diyos ang nag-preserve sa kanya mula sa simula hanggang katapusan. Ito'y pagpapatuloy ng mga banal ayon sa kasulatan. So ayon sa konteksto na ating pong pinag-aralan, alam mo sila, ang taga-Colossians, sila po ay nababalot ng iba't ibang mga bulaang doktrina na mayroong mga ibang mga spiritual spirits ang kailangan para matagpuan mo ang tunay na kaligtasan. Yun ang kanilang paniniwala, may pagsamba sa mga anghel, sa iba pang mga tao, at yan ang pinabubulaanan ni Pablo ngayong ating pag-aaral ngayon. Now, tingnan natin ang Philippians 1:6 at ating himayin sandalian bilang konteksto o background ng ating pag-aaral. Ang sabi po sa Philippians 1:6, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula, take note sa salitang nagpasimula, sa inyo ng mabuting gawa. Pag sinabing mabuting gawa, ang pagbabago, ang regenerating work of God sa kanilang buhay. Ang nagpasimula ng mabuting gawa ay siyang magtatapos hanggang sa araw ni Jesucristo, hanggang sa second coming of Christ, sapagkat lahat tayo ay kanyang isasama sa kanyang kaharian. No, yung salitang nagpasimula, mga kapatid, ang ibig sabihin nito sa Grego na salita ay sa pangusap, sinimulan sa isang tiyak na punto. Nangyari, isang punto, nangyari sa iyo. Hindi natin alam kung kailan yon. Nangyari, ibig sabihin, eruis, katotohanan nangyari sa iyo. Ginawa ng Diyos, nagpasimula. Siyang nagpasimula, sinimulan sa iyo sa isang tiyak na punto, at ito'y gawa ng Diyos sa kaligtasan ng pagbabagong buhay. Nagsimula yon. At tignan natin ang salitang magtatapos. Magtatapos ay nasa future indicative. Pag sinabing indicative, tiyak. Darating sa future, sa darating na panahon, sa kinabukasan, tiyak na mangyayari at hindi ito o imposibleng mabigo ang gawa ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo yung pinakamayaman. Kristiyanong pinakamayaman, taglay natin ang yaman ng Diyos from the beginning and to the end. Kaya anong dapat natin ikalungkot? Sa mga materials, siyempre may kalungkutan tayo kung nagkukulang. Pero sa kabila niya, ituon natin ang ating pong kaligtasan, the order of salvation, ang pananampalataya, ito'y tiyak. Taglay na ito ng isang Kristiyano. So ayon sa kasaysayan, dito sa panahon ni Pablo, si Pablo po ay nagsumusulat mula sa bilangguan. Pero siya po ay nagpasalamat sa iglesia sa Pilipos sa kanilang pakikibahagi sa Ebanghelyo.
Yun po ang nais din ng Panginoon sa iglesia natin, na bawat isa sa atin, nagbabahagi tayo ng Ebanghelyo. Sapagkat yan ang Great Commission sa atin, itong kulang sa atin eh. No? Kailangan, ang taga-Pilipos, grabe sila kung magpahayag ng Ebanghelyo, umaalingaw-ngaw ang Ebanghelyo sa buhay nila, tulad ng sa Thessalonica. Yun din ang dapat makita sa atin. Yun ang ating tungkulin. So dito, ipinapakita ni Pablo ang kanyang kumpiyansa sa kanila na ang gawang pagpabahagi ng Ebanghelyo ay hindi nila sariling kagustuhan. Ito yung biyaya, ito yung bunga ng tiyak nating kaligtasan na nakikita sa buhay natin na ibinabahagi din natin ang kaligtasan sa iba. Na ibabahagi din natin. So, yung katapatan natin, hindi atin, kundi katapatan ng Diyos na ipinamumuhay natin. Naunawaan ba? Kaya pag sa prayer natin, Panginoon, pagpalain niyo ang aming katapatan. Baguhin natin, Panginoon, salamat po sa katapatan na ito po'y naipamumuhay ko. Nawa, kayo po ang magdagdag sa akin ng kalakasan tungkol dito. Lagi nating balik sa Diyos ang lahat ng ating kilos. Katulad kanina sa devotion, inabot ko yung 1/3 na lang sa pagtuturo ni Pastor RJ. Sa prayer, kailangan talaga mabago. Pagdating sa devotion, huwag nyo na ipag-pray yung inyong pisina, yung inyong pinagmulan, yung inyong kaligtasan kahapon. Ipag-pray natin ang gawain sa maghapon. Yun ang layunin. Sa prayer meeting din, ipag-pray natin ang ating pinagpipraying concern. Hindi na yung ating sarili. Ginawa na ng Diyos yun eh. Nakarating nga sa prayer meeting dahil sa kanyang katapatan. Okay? So, magpasalamat tayo. So dito, ipinapakita ni Pablo na lahat ng kanilang ginagawa, hindi dahil sa kanilang katapatan, kundi sa katapatan ng Diyos. Kaya ayon sa Biblia, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula sa simula hanggang katapusan. Pasalamat tayo mga kapatid. Tignan natin ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Kabisado natin ang talatang ito, pero tignan natin yung katapatan ng Diyos. Yung kanyang pong presensya, ang kanyang active na paggawa from the start to the beginning, ang sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. See? Sa biyaya, mula sa simula hanggang katapusan, namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos at dito tayo naligtas. Naligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya pa rin. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kahit sa ating personal life, sa ating practical na buhay, sa ating mga trabaho, hindi ikaw ang kumikilos, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, nakakakilos tayo. Nakakapag-manage tayo sa kumpanya because of God's faithfulness to us. Kaya nga nagpipersevere ang bawat Kristiyano sa kanilang buhay, sa spiritual life, sa physical life, sa emotional life, sa lahat ng buhay natin. Ang Diyos po ang nagpipreserve sa atin. That's why we can persevere unto the end because of His grace. Kaya dapat nating malaman yan. Romans 8:29-30, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, tingnan nyo, nakilala una pa, that is from the beginning. Itinalaga niya, andun yung active work of God. Patuloy, itinalaga niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. So ang Diyos po ang aktibong gumagawa sa buhay natin. Kaya ang sabi nga ni Pablo sa Philippians 1:6, ako'y nakatitiyak sa mga bagay na ito na ang nagpasimula ng mabubuting gawa sa inyo ay ang Diyos. Nasaan po yung ating may pagmamalaki sa ating ginagawa? Kaya dapat ang prayer natin, salamat sa biyaya ng Panginoon, nagawa ko ito dahil sa kanyang katapatan.
So, ito po'y bunga ng walang hanggang pagpili ng Ama, katubusan ni Kristo, at gawa ng Espiritu. The regenerating work of the Holy Spirit, yan ang nagpapabago ng ating buhay. Kaya tignan natin sa umagang ito ang tatlong katotohanan. Tatlong katotohanan sa ating pananatili, sa ating pag-persevere unto the end. Una, sa ating pananatili o ang pananatili ng mga banal, Diyos ang tagapagsimula ng kaligtasan. Remember that. Tandaan natin ito. Mayaman tayo. Diyos ang nagpasimula ng ating kaligtasan. Hindi ito nabibili ng salapi. Hindi ito nagagawa ng pagsisikap ng tao. Basahin natin muli ang verse 6. Huwag tayong masawa sa verse 6 sapagkat andyan ang mga jewels of truth. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Natignan natin ayon sa salitang nagpasimula. Ibig sabihin, hindi tayo kailanman ang pinagmulan ng ating kaligtasan. Hindi sa ating pagsisikap, hindi sa ating mabubuting gawa. Ito ay bunga ng regenerating work of God. Kaya mapapansin mo ang kaibahan mo bilang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Matigas ang puso nila. Maraming tanong, mabuti yun upang masagot mo. Pero sa iyo, makita mo na nandoon ang iyong commitment sa Panginoon. Before, walang baliwala sa iyo ang Sunday. But every Saturday, prepared ng puso mo para bukas masaya kang gigising upang makipagtagpo sa Panginoon. Tulad ni Moses, inaakit niyang bundok sa Sinai para makipagtagpo sa Diyos. Nang pag-akit sa bundok, hindi po slide yan na manipis o magaan. Maraming bako-bako. Maaring ikaw ay matilasod pa. The same with us. Sa ating panahon, sa ating pagpunta sa simbahan, may mga bako-bako. Kaibigan mo dumating, humingi ng tulong, so maabala ka, o nanay mo dumating for 30 years, maabala ka. Bako-bako pa rin yan. Pero si Moses, isa lang ang kanyang tumong, isa lang kanyang layunin. One aim, and that is to meet God in the mountain. To meet God in the temple. Yan po. Ang Diyos po ang nagpasimula. Hindi tayo, hindi sa ating kasipagan, nagmumula ang kaligtasan, kundi ito'y bunga ng regenerating power o pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Ayon po rito sa kasaysayan ng Pilipos, malinaw na ipinapahayag ni Pablo na ang kanilang pananampalataya ay bunga ng gawain ng Diyos mula sa simula pa lamang. Ang sabi niya, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabubuting gawa ay siyang magtatapos nito. So yun po yung kasasayan dito. Tulad po ni Lydia. Si Lydia po ay relihiyoso sa pantao. Kilala niyang tunay na Diyos pero hindi niya kilala si Kristo na kanyang tagapagligtas. Pero nung buksan ng Diyos, nakita niyo, tinawag na si Lydia from the beginning. At makikitaan mo palatandaan niya na siya nakakakita na ng katotohanan kaiba sa kanyang relihiyon. The same with us. Nanggaling tayo sa Katoliko na mayroong Diyos, iba-ibang Diyos nga lamang, pero dumating tayo sa Pentecostal, nagliwanag tayo, Bible alone. Gift of the Holy Spirit, kaiba na. Until dumating sa atin yung tawag ng Diyos na binuksan talaga ang ating puso, and that is regeneration, pagdating po sa Reformed Baptist doctrine. So, maging yung jailer sa kulungan, hindi ba? Tulog-tulog lang siya. Pinahirapan niya si Pablo at Silas. Pero pagdating po ng pagbukas ng puso niya, gusto niyang kurin yung kanyang espada at sasaksakin ng kanyang sarili dahil akala niya siya ang sisingilin ng kanyang Diyos na si Cesar ng pagkawalan ng bilanggo. Pero kailangan ng tao ng Diyos magsalita sa ganong mga tao. Nandito kami, huwag mong saktan ng iyong sarili. At ang sabi niya,
Mga Ginoo, anong dapat kong gawin upang maligtas? Actually, he is saved already, pero kailangan niyang pakinggan ang gospel. What does Paul says? Believe Christ and you shall be saved, you and your household. Kailangan makarating din ang gospel sa household. So, yun po yung pangyari. Ang Diyos po ang nagpasimula. Kung tawagin yan is monergistic salvation. Tanging Diyos lang, nag-iisa. Mono. Only one ang ating tagapagligtas. Diyos lamang ang gumagawa ng bagong kapanganakan. John 1:13, ganito ang pagkakasabi. Na ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Diyos lamang ang nagpasimula. James 1:18, ganito ang pagkakasabi. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. See? Sariling kalooban ng Diyos, ipinapanganak tayo o iniligtas tayo sa salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang, upang tayo ay maging katulad kay Kristo na siyang unang nabuhay mula sa kamatayan o pagkamatay. So tulad ng sanggol, mga kapatid, walang sanggol na nag-anak ng kanyang sarili mula sa sinapupunan ng kanyang ina, kundi ipinanganak siya ng kanyang ina, ng kalooban, ng paghihirap at ng pagsisikap ng isang ina. Nandun ang lahat ng paghihirap upang may panganak ka. The same with us. Bago tayo may panganak, ay kailangang mamatay si Kristo sa krus, magdusa ng lahat ng katampalasan ng mga makasalanan. Ganun po kahirap ang dinanas ni Kristo upang tayo'y maipanganak na muli. Kaya ang kaligtasan natin ay Diyos ang nagpasimula nito. Kaya tigilan ang pag-aakalang kaya mong simulan ang sarili mong kaligtasan. Tsaka na ako makinig dyan. Tsaka na lang pag may panahon ako, huwag mong gagawin yan sapagkat may pagsisisi sa huli. Sa pamagitan ng iyong mabuting gawa, sa pamagitan ng iyong mabuting ugali, ay ito'y ganap na gawa ng Diyos lamang ang kaligtasan. Kaya nga, perseverance of the saints ay posible dahil tayo po ay pinipreserve ng Diyos. See? Mula sa simula, ang Diyos ang humirang, ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nagpanganak. Lahat yun po yung kapangyarihan natin upang tayo po ay makapanatili hanggang wakas. Ang huli natin is ang sanctification, ang pagiging banal. Ikalawa, natalakay natin una sa pananatili ng mga banal, Diyos ang nagpasimula ng kaligtasan. Ngayon naman ikalawa, sa pananatili ng mga banal, Diyos ang tagapagtuloy ng kaligtasan. Basahin lagi natin ang verse 6. Ako'y panatag sa bagay nito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siya ring magtatapos nito. So, siya rin ang magpapatuloy nito sa ating mga buhay. So, ang salitang magtatapos, ito po'y continuous, patuloy na gawain hanggang sa ganap na katuparan. Patuloy na magtatapos. Sa kasaysayan po rito sa Pilipos, sa kabila po ng mga dinadanas nilang trials dahil sa kanilang pakikibahagi sa Ebanghelyo, sa kabila ng kanilang dinanas na trials, pag-uusig, nananatiling tapat ang iglesia sa tulong ng Diyos. Hindi sila laging tapat dahil sa sarili nila. Dahil mayroon silang makukuha. O mayroon silang makukuhang sukli. Yan po ay sanctification, pananatili. Kahit sa trials, kahit sa mga pag-uusig, sinasanctify tayo.
Yan ang buhay natin, sanctification. Tawag din sa born again, conversion. No, ang conversion ay pagkatapos po ng regeneration. Pero pagdating po sa pamumuhay natin na doon tayo dapat lumalago, that is sanctification. Kaya ito ang nangyari sa mga taga-Pilipos, bagamat puno sila ng trials and talaga namang pag-uusig, namumuhay sila sa kabanalan. Nagpapatuloy silang lumalago. Ang Espiritu Santo ang nagpapanatili sa ating pananampalataya. Kaya pag sinabi nitang ako'y may pananampalataya, meaning to say, kasama mo ang banal na Espiritu sa iyong pananampalataya. 1 Peter chapter 1, verse 5, ganito ang pagkakasabi ni Pedro, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. And what is that power of God? Sa kapangyarihan ng Diyos. That is the Holy Spirit sa buhay natin. Kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa lahat ng bagay sa mundong ito na nakahandang ipahayag sa huling panahon. So, nakita niyo ang gawa ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Yan ang tumutulong sa atin sa ating pag-persevere, pamumuhay, kabanalan. Tulad ng isang magsasaka, hindi lamang nagtatanim ang magsasaka, kundi kanya itong patuloy na dinidiligan, patuloy na iniingatan, patuloy na kinocultivate hanggang sa ito ay mamunga. Yan po ang gawa ng Diyos sa atin o gawa ng kapangyarihan ng Diyos, ang gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga, sa atin, sa mga problema natin, tinuturing natin pagsubok, mabibigat na pagsubok, konting sinat, konting sakit ng katawan dahil nagtrabaho. Natural! Masasaktan ka talaga sa katawan pag nagtrabaho ka. Ibig sabihin, masipag ka lang, pero nagiging tamad ka pagdating sa pagsamba. Dahil mas mahalaga ang katawan mo kaysa biyayang ibinubunga ng sakit ng katawan mo, yan yung trabaho. Dapat, lalo pa tayong umakyat sa bundok ng Sinai upang makipagtagpo sa Diyos. So, ganun po ang isang Kristiyano na patuloy na inililigtas ng Diyos hanggang wakas. Talaga namang nagsasacrifice. Offer your bodies as a living sacrifice unto God. I-offer natin ito. Maliban lang kung talagang hindi mo kayang tumayo. Huwag mo nang pilitin. Baka mamaya sisihin pa ang pagsamba mo. Bigla kang nahulog sa hagdanan. Nabasag ang ulo mo. Kapitbahay, masipag, tumawag ng ambulansya. Pagsara ng ambulansya, naibit ang paa mo. Nabali. Pagdating sa ospital, sinakay ka sa stretcher. Kamamadali. Pagtulak, nahulog ka. Binuhat ka uli. Nilatag ka sa operating room. Binuksan ang utak mo. Mga kapatid. Minsan alam nyo, may mga hindi tamang nangyayari kapag nagliliban tayo sa pagsamba sa Diyos. Why? Ninineglect natin ang grabing biyaya ng Diyos sa buhay natin. Grabing biyaya ng Diyos. Pangatlo po, so nakita natin sa pananatilin mga banal, Diyos ang tagapagsimula ng kaligtasan. Sa pananatili ng mga banal, Diyos ang nagpapatuloy sa kaligtasan. Hindi sa ating pagsisikap, kundi isinasabuhay natin ang pagsisikap na binigay sa atin ng Diyos. At ikatlo, sa pananatili ng mga banal, Diyos ang tagapagtapos ng kaligtasan. Philippians 1:6 again. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siya ring magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Pag sinabing hanggang, mga kapatid, walang sino mang makakaabala. Walang maaring sino mang makaputol sa takbo ng panahong yon. Sa pagsasabuhay ng Diyos
sa kanyang pag-iingat sa atin, darating at darating ang katapusan na ikaw ay ligtas. Preserved by God. So sa ayon po sa parirala o phrase na hanggang sa araw ni Jesucristo, ang ibig sabihin nito ay tumutukoy sa ikalawang pagparito ni Kristo kung kailan lubos nating matatanggap ang kaluwalhatian. Then we will be glorified. Ating napag-aralan ng glorification ng ating body the last Sunday. Pero glorification dito ay yung makapiling natin si Jesucristo habang buhay. So ayon sa kasaysayan sa panahong ito, sa sulat ni Pablo, ito pong araw na ito ay matagal nang inaasahan ng mga believers from the Old Testament to the New Testament, yung araw na ito. Sa Old Testament, very foggy ang kanilang pagkakaunawa tungkol sa Savior, tungkol sa salvation, at tungkol sa second coming of the Savior. Masyadong malabo. Pero ito'y pa-clear ng pa-clear hanggang nalalapit ang takdang panahon sa New Testament. Tulad yan, ang pananiwala sa Old Testament and to the New Testament, tulad ng isang binhi na naitanim doon sa Old Testament. Ang isang binhi, sa kaliso, no? O ano bang santol man yan. Pag ito po yung naitanim, tumutubo po yan. Pag tumutubo, ibig sabihin, dyan po tumutubo ang progressive revelation ng Diyos when it comes to the gospel. Doon nagsisimula, hindi nila makuha ang kabuuan. Pero habang tumutubo, ito'y nagiging kahoy. Pagdating doon sa panahon ni David, malaking puro na, pero hindi pa nila maklear. Kaya marami pa silang pagkakamali, marami pa silang kasalanan. Wala pa yung doktrina about remaining sin, kundi sin lang, yung old nature. Hanggang sa pagdating ng Malakay, puno na ito. Puno na ito dahil 400 years from that moment, from Malakay to Matthew, ay naging mabunga na, dumating na si Kristo. And then si Kristo ang nag-preach ng gospel, napakalinaw. Ang sabi ni Jesus Christ, magsisi kayo sapagkat dumating na ang kaharian ng Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, andun ang hari. At kung nasaan ang hari, nandun ang kingdom of God. Si Christ ay nandun na sa Matthew. So dala ni Kristo ang kaharian. At kanya itong itinuro sa kanyang alagad. At ang mga alagad naman, after Christ, itinuro hanggang sa ating panahon yun, tayo'y nasa bunga na ng gospel, ng kaligtasan. Kaya napakalinaw na po ito. Dito na po magtatapos ang pananatili o perseverance of the saints. So, hanggang sa araw ni Kristo, ito po ay matatanggap natin fully. Kaya, dito po, ayon po sa Old Testament, ito yung araw na hinantay din nila. Kaya gusto nilang tignan, yung mga angels nga, ang prophets nga, gusto nilang tignan, sino ba itong papako sa krus? Tignan nila sa Ebanghelyo. Pero nangangaral sila, pero hindi nila alam kung sino yun. Pero pagdating sa atin, bunga na. Kilala na natin si Kristo. Isaiah 25 verse 9. Isaiah 25 verse 9. Ang sabi sa Old Testament, at sasabihin sa araw na yun, the second coming of Christ, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. So sa Old Testament, they believe to the coming Christ, kaya sila'y naligtas. Naligtas sila by believing sa future na tagapagligtas. Pero sa atin, pabalik na eh. We believe on Christ who crucified o na-crucified sa krus. Kaya ang ating panampalataya, very clear. Kaya yung order of salvation sa atin, napakaliwanag. Sa Old Testament, malabo pa sa kanila. But still, the same Savior, Jesus Christ, ang kanilang inihintay. So, glorification, ito po yung huling yugto ng order of salvation. Right?
Matapos na tayo po ay namumuhay sa sanctification, kailangan makita sa buhay natin ng fruit of the Spirit. Hindi tayo mabibigo. Anumang pagsubok o halos mamatay ka dahil sa iyong pag-share ng gospel, pinapatay ka. Minsan nawawalan ka ng trabaho, minsan nawawalan ka ng lakas. Katulad ni Pablo, ilang beses siyang muntik-muntik patayin o mamatay dahil sa kanyang kagalakang i-share ang gospel. Glorification comes. Pagkaluwalhati, darating sa atin ang huling yugto ng kaligtasan kung saan tayo'y magiging ganap. No more sin, no more sufferings, no more trials. There is no darkness of wickedness. Pero ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaluwalhatian ni Kristo. Tulad ng isang kwento ng mahusay o pinakamahusay na manunulat. Habang kinukwento niyang simula, napakadilim, napakapangit. Pero sa simula pa lamang umaasa tayo na mayroon itong end. At ang end nito is happy ending. Ganon din ang kasaysayan ng Kristiyano sa kanyang pag-persevere unto the end. Tayo po ngayon sa mundo, nasa darkness pa rin ng lahat ng temptation, but we are looking forward for the bright day, and that is the day of Christ. Tayo po ay maluluwalhati. Kaya, bawat isa sa atin, mamuhay ka na may pag-asa. Mamuhay ka na may kasabikan. Sa tindi ng paghihirap natin. Minsan kulang tayo sa tulog, kulang tayo sa pagkain, kulang tayo sa pera. Pero hindi tayo pwedeng mamuhay sa kabiguan. We are rich. Mamuhay tayo sa pag-asang yon. Hindi pa natin nakakamtan, pero nakamit na natin ang tagumpay. Pag-asa ng Diyos ay ang pagdating ni Kristo. Darating siya. Sapagkat yun ang katuparan sa lahat ng gawain ng Diyos sa mundo. Layunin ng Ama ay ang kaligtasan. So sa layunin niya, nilikha niya ang mundo. At sa pagkalikha sa Genesis chapter 1, alam natin si Kristo ang naglikha ng mundo through the Word of God. The Word is Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So si Kristo po, ang plano ng Diyos, si Kristo ang katuparan sa lahat mo ng pangyayari sa buong sansinukob, maging sa ating pagkalika, hanggang sa pagbagsak, hanggang sa pagligtas. All is Christ. Kaya nga, tama yung awitin, Christ is the answer. Whatever situation may we have, whatever problems or trials, Jesus remains the answer. Kaya nga, ang Diyos, pinintulot nyo na, in the name of Christ, sa pangalan ni Kristo, humingi tayo, diringgin tayo ng Ama. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, sa pagtatapos, mga kapatid, ilapat mo na nito sa ating buhay, sa mga naligtas, sa mga ligtas na. Ano po ang kailangan gawin natin dito sa doktrinang ito ng perseverance of the saints? Well, unang-una, ay dapat tayong magpakatatag. Dahil matatag yung mahawak sa atin, matatag yung nagpe-persevere sa atin. At magpasalamat, whatever circumstance. Romans 8:28, and we know now, Christians, we know the order of salvation, the faith, yung ating panampalataya na naglalaman ng order of salvation. And we know that in all things, God works together for good to those who love God and to those who are called by God. Alam natin eh. Kaya magpakatatag tayo at magpasalamat tayo sapagkat tiyak ang kaligtasan mo sa Diyos. Hindi ka mapapama. Kaya naman,
Bilang pag-ibig natin sa Diyos, we no longer live by obeying the law, but we live by obedience or love to God. That's why we can now live the law. We can now live the law. Hindi tayo susunod sa kautusan para tayo maligtas. Hindi po. Tayo po ay susunod sa kautusan dahil inibig natin ng Diyos at dahil diyan mabubuhay na tayo sa batas. Ito yung guidance natin. What is right, what is wrong. At yan po ay masayang gawin ng isang Kristiyano. Maging matatag tayo dyan. Kailangang mamuhay tayo sa utos ng Diyos at tuparin ito sa ating paglago sa sanctification, sa kabanalan. Ang kautusan ng Diyos magtuturo sa atin sa gawang kabanalan, hindi sa kasalanan. Tulad ng itinayo ng Diyos in the beginning sa Genesis, ang sabi ng Panginoon kay Adan at kay Eve, Eve, Adam, nilikha ko ang lahat ng halaman sa Eden. At nandyan ang halaman ng buhay na magbibigay ng eternal buhay. Meaning to say, ang eternal buhay natin nakadepende sa ating obedience sa Christ, sa God. Kailangan kumain tayo ng fruit. Upang yung eternal life natin will continue, ibig sabihin, may continuing relationship, fellowship with God. Pero inilagay ko rin ang puno na nagbibigay ng kaunawaan sa mabutit mo salita, huwag mong kainin. And that is negative. Huwag mong kainin. Sapagkat sa oras na kainin mo, ikay mamamatay. Di ba? Positive and negative. But God, hindi siya gumagawa ng mga robot na tao na walang sariling desisyon, kalooban. But Adam, instead of obeying God, loving God, lalagi siyang doon sa punong kahoy ng bunga, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kumain, sinubukan nilang kainin yung bunga, puno na nagbibigay ng mabuti kaalaman. Meaning to say, negative. Ito yung pinagbabawal ng Diyos. Pero kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, yon ang ginawang kalayaan, ginamit ng kalayaan para labagin at kinain nila. What happened then? Sila po'y namatay. Physically, spiritually. So, ang bunga po ng eternal life, binantayan ng cherubim. Pinalaya sila sa Garden of Eden. Nagtrabaho sila. Yan ang consequence ng pag-disobey. Ang tao, hiwalay na forever sa tree of life. But here comes Jesus Christ. Siya ang namatay, nagdusa, pinako, nilapastangan, at siya ay muling nabuhay upang yung pagkahiwalay ng tao may balik. Kaya nga, na-restore sa atin ang tree of life. Basahin nyo sa Revelation, di ba? Nandun sa gitna natin ang tree of life. Kaya naman, bilang pag-ibig ng Diyos, ngayon, we are now living in the grace of God or living by loving God because love is the fulfillment of the law. Masaya na tayong namumuhay sa kabanalan sapagkat ang kautusan nagtuturo sa atin kung ano yung dapat gawin. Hindi para gawin ang negative, sundin ang positive. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, whoever kept my law, my commandment, he is the one who loved me and I will love him. Sabi ng Panginoon. Para naman sa mga mahihina, mga weaklings na mga Christians na hanggang ngayon may mga vices pa, may mga bisyo pa, o mahihina, laging maraming paraan para hindi makadalo, maraming dahilan para hindi makapagbasa ng Bible. Mga weaklings, mahihina, mahusay mga tuwiran, pero hindi niya ginagawa ang kanyang nalalamang katotohanan. Magbalik tayo sa katotohanan. Alam nyo, wala na may ibang tayong katotohanan dapat balikan, kundi ang Diyos at ang kanyang salita. Sapagkat ang Diyos ang nagpasimula sa atin at siya rin ang magtatapos nito sa atin.
Hindi kanya pababayaan. Iingatan kanya. Even though we are unfaithful to Him, He remains faithful to us. Mahaba po ang pasensya ng Diyos sa atin. Nais niya na tayo'y lumago sa sanctification, sa kabanalan. Upang tayo po ay talagang maligayahan pagdating sa glorification. Para sa mga hindi paligtas, how many sermons ang kailangan mo pang marinig? Ilang panawagan ng Diyos sa pamagitan ng panawagan ng mga preachers, panawagan ng mensahe na dapat kang tumugon? Hanggang kailan kang yayakap sa pag-asa mo dito sa mundo? Sa iyong trabaho, sa iyong karir, sa iyong sariling kakayanan, sa iyong religion. Hanggang kailan ka bibitiw dyan? Pagsisihan mo yan. Hindi yan ang makapagliligtas sa iyo. Hindi yan makapag-preserve sa iyo until the end. Manumbalik kay Kristo. Bumalik ka kay Kristo. Humingi ka ng kapatawaran. Pastor, may pinili na ang Diyos. From eternity past, baka hindi ako pinili. Okay, palagay natin hindi ka pinili. But Jesus says, whatever you ask in my name, then I will do it. Yan ang sinabi ni Christ. So prayers pong kailangan natin, humility, humbleness, accept that we are sinners and we need Savior. Come to Jesus and ask Him, Lord, please save me. Then Jesus says, I will do it for the glory of the Father. Huwag mo sabing hindi ka pinili. Mayroon tayong biyayang ipinagkaloob, and that is prayer. Prayer of repentance and acceptance to God. Kaya, tanda natin, ang kaligtasan ay mula sa Diyos, mula sa simula, hanggang katapusan. Hindi mabibigo ang plano ng Diyos. Tulad natin, ilang bis tayo nabibigo. Pero because of God's common grace, tayo pa'y inaalalayan kahit hindi tayo mananampalataya sa Kanya, binibigyan tayo ng magandang trabaho, binibigyan tayo ng magandang kalusugan. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi mabibigo ang plano ng Diyos sa Kanyang mga pinili. He who began a good work in you shall be faithful to complete it in you. So ang layunin ng Diyos ay magbigay ng kaluwalhatian kay Kristo. See, lahat po ng mundo, katuparan po ng plano ng Diyos para kay Kristo. Kaya na kay Kristo ang lahat ng daan, buhay at katotohanan for His glory. Amen? Tayo po yung manalangin. O Panginoon, purihin ka sa iyo pong biyaya na iunawaan namin, Lord, mula sa katotohanan ng iyong salita, ang aming pong kalagayan bilang mananampalataya, ang aming katungkulan bilang mananampalataya na kami inuutusan ninyong humayo at ibahagi ang ebanghelyo, magdala ng mga tao sa iglesia upang sila'y makarinig ng iyong salita. Sapagkat sa salita ninyo, sa pagpapaliwanag ng salita ninyo, dumarating ang totoong pananampalataya na makapagliligtas sa kanila. Wow, Lord, napakayaman po ang kami po'y makapagturo sa mga Bible studies sa aming kapitbahay at kami makapag-invite ng mga tao sa pag-attend sa iglesia sapagkat ito'y biyaya sa kanila na makapakinig sila ng katotohanan. And the truth shall set them free. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay para sa inyong kaluwalhatian in the name of Jesus Christ. Amen.